So ito guys, may dumating sa atin na bagong package and I think madami sa inyo ay magugustuhan yung phone na to. So ito nga pala guys, yung Tecno Camon 40 Premier 5G equipped with Tecno AI. Talaga namang mararamdaman na natin na labanan na ng AI from mid-range to flagship phones. Pag-usapan na muna natin yung basic specs. So meron tayo ditong chipset na MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na merong AI processor, 5100 mAh na battery capacity. Capable na rin siya ng 70 watts na ultra charge and meron na din tayo ditong Dolby Atmos. Upon opening the box, makikita pa natin dito yung ilan sa specs niya, like meron na tayo ditong 144Hz na refresh rate, ultra bright AMOLED, and meron pa tayo ditong IP68 and IP69 na dust and water resistance. And ngayon na nakita ko yung design niya, personally ako hindi ko siya ganun ka-trip kasi feeling ko bumababa yung pagka-classy ng phone pag may color, pero pwedeng ako lang yun. Mas gusto ko yung mga color black, white, silver, yun yung parang may dating para sa akin, pero I think yung iba magugustuhan to. And syempre talagang mapapansin mo dito yung kanyang massive na camera bump. So meron tayo dito sa upper left side na Tecno Camon branding na hindi naman masyadong pansin sa ibang angle. Color silver and emerald lake green kung tawagin ni Tecno yung ating color scheme. Plastic din pala yung ating build from sides and yung likod, kaya medyo may pagkagaan yung cellphone. Pero pagdating naman sa harap, meron tayong protection ng Corning Gorilla Glass 7i. Sa loob na mini box, meron tayo ditong documentations and yung ating hard case na color green din. So magkamukha siya even sa color, pero yung phone case is may pagka-textured, pero yung phone mismo is smooth lang yung likod niya. And ang maganda pa dito, once na kinabit nyo na siya, hindi halata na naka-phone case ka. Kasama na rin dito yung 70 watts na power brick and naka USB Type-A to Type-C cable pa rin tayo. Ngayon pag open ng phone, Tecno AI yung sasalubong sa inyo and I think isa to sa may pinaka-unique and may pagka-futuristic na start ng phone or setup ng phone na na-try ko. And mafe-feel mo na kahit sa umpisa pa lang, showcase na talaga ni Tecno yung kanilang AI. Pinapakita din ni Tecno dito sa setup yung ilan sa mga features na pwede nyong gamitin once na ginagamit nyo na yung Tecno Camon Premier. Ngayon, pag-usapan na agad natin yung presyo nitong Tecno Camon 40 series. Yung base variant ng Tecno Camon 40 na merong 8GB na RAM and 256GB na internal storage nagkakahalaga ng 9,999. Yung Tecno Camon 40 Pro 5G, meron siyang dalawang variant, yung may 8GB na RAM at yung may 12GB na RAM. Yung 8GB is nagkakahalaga ng 12,999 and yung 12GB naman is nagkakahalaga ng 14,999. Ngayon yung hawak ko dito is yung Tecno Camon 40 Premier 5G na merong 12GB na RAM at 256GB na internal storage and nagkakahalaga naman to ng 21,999. Currently, may promo din pala si Tecno in partnership sa Home Credit para sa mga bibili sa local stores until May 10. Less 500 pesos sa lahat ng SRP and 0% interest para sa mga magi-installment ng 6 months, 9 months, and 12 months. And pag sa official Shopee store naman kayo is meron kayong less 1,000 store voucher and less 1,000 na Shopee voucher. 0% interest din para sa mga gagamit ng SPay later and both offline and online stores may mga freebies na mga binibigay. So ang ibig sabihin lang naman ito, kung plano nyo din bumili, ito yung best time para bumili. Ngayon pag-usapan muna natin yung display niya. So meron tayo ditong 6.67 inches na LTPO na AMOLED display na capable din ng 144Hz na refresh rate. Kaya talaga namang masasabi ko sa inyo guys na napaka-smooth talaga niya. Yung DRM Widevine level natin is level 1, meaning pwede tayong manood ng mga HD movies and series sa Netflix and other streaming platforms. And dahil AMOLED yung display na nagla-light up per individual pixel instead of a backlight pag LCD, talagang maganda yung contrast ratio natin pag nanonood, meaning black is black talaga. Ang maganda pa dito is ginawa ni Tecno na 3 times yung kanyang Android version update in the next 5 years, meaning up until Android 18 magiging supported ng mga Tecno Camon 40 series. Although negative para sa akin pero tanggap ko na rin, madami talagang bloatwares. Ngayon guys, ang talagang tinututukan ng Premier series ng Tecno, syempre kita naman ang camera. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya capable sa gaming. Actually, even Genshin Impact at the highest settings at 60 FPS
kinakaya niya. Current Antutu points natin is umaabot ng 1.2 million. Sa 3D Mark is meron tayong 2,945 para sa best and 1,905 para sa lowest na nagbibigay ng 64.7% stability. And sa CPU throttling test natin ng 30 minutes, hindi man siya nagpula pero medyo bumaba siya. Hindi siya ganun ka-solid tignan pag sa benchmarks, pero iba ang usapan sa actual gameplay usage. Dagdag nyo pa dito, meron pa siyang bypass charging capability na even yung Poco F7 series, yung Pro at yung Ultra version, walang ganito. Ibig sabihin guys, may enjoy nyo maglaro at safe maglaro even naka-charge yung cellphone ninyo. Although hindi lahat ng games fully supported na yung chipset niya, like dito sa Mobile Legends, hanggang high lang yung frame rate natin. Pero yung graphics natin is hanggang ultra. Pero sigurado naman na pag nagkaroon ng higher settings na available in the future, kakayanin yan ng phone na to. Ganun din dito sa Call of Duty Mobile, hanggang very high lang yung ating graphic quality, wala pa yung max settings. And talaga namang naging smooth at lag-free yung experience ko dito sa aking paglalaro. Both na multiplayer at Battle Royale, nakailang games ako pero hindi ko naman na-feel na parang uminit yung phone. Although kung titignan nyo, kung babalikan nyo yung benchmark na pinakita ko kanina, iba yung result. Pero ayun nga, ito yung reason kung bakit kailangan na pinapakita yung benchmark pero at the same time, pinapakita din yung actual gameplay. Dito ako actually medyo nagulat kasi hindi ko in-expect na yung Genshin Impact magiging smooth pa rin even at the highest settings. May kita nyo yung FPS natin naglalaro from 55 to 60 FPS. So hindi lang yan sa neutral, even sa open world combat, ganun pa rin siya talaga ka-smooth. And something to note of din, nasa Inazuma ako currently, which is isa sa pinakamabigat na part ng game, lalo na tuloy-tuloy yung ulan, constant yung pagkidlat, di ba? Lalong mas mararamdaman nyo yung pagka-smooth ng gameplay pag pumasok pa tayo sa mga domains. Kita naman dito kahit ang daming nangyayari, ang daming animations, ang daming skill effects, hindi tayo naglalag or nagkakaroon ng malalang frame drops. Kaya talaga namang mag-e-enjoy kayo ditong maglaro ng Genshin Impact, lalo na meron na siyang full controller support para sa mga Android devices. Ang sa tingin ko, hindi nyo lang talaga magugustuhan kung gamer ka, yung placement and yung laki ng kanyang camera bump. Dahil sabi ko nga kanina, hindi naman talaga gaming yung tinututukan dito ni Tecno, kundi camera. And yan na yung pag-uusapan natin ngayon. Meron siyang 50 megapixel na Sony LYT sensor. I think ito yung pumalit sa Sony IMX na sensor. Meron din siyang 50 megapixel na periscope telephoto lens and 50 megapixel na ultra-wide na nagagamit din as a macro camera. Ito yung ilan sa mga sample shots na kinuha ko dito sa Tecno Camon 40 Premier. Nagustuhan ko yung pagka-natural looking niya and pagka-natural ng colors niya. Hindi siya oversaturated tignan. So may processing din of course talaga na nangyayari pero hindi siya OA. Dagdag nyo pa yung macro camera niya, ang ganda talaga. Talagang kitang-kita yung details niya including yung fingerprint ko. Grabe. Even yung mga outdoor shots natin na against the light nung pinicturan ko, hindi siya sabog tignan. Pati yung mga indoor shots na direct sa light source, okay pa rin yung itsura niya. Meron din siyang feature na ang tawag is flash snap na kung saan yung mabibilis na motions or pangyayari is kaya niyang makuha nang hindi nagbo-blurred. So useful yung feature na to, like for example may gusto kayong picturean na naglalaro ng basketball, may gusto kayong picturean habang nagmomotor. Basically yung mabibilis na pangyayari is automatic na pinipicturean ng flash snap. May automatic option pero pwede rin namang manual option. And yung inaantay ng marami pagdating sa camera ay yung telephoto capability. So meron siya up to 100 times pero kayo na lang yung mag-judge ng quality. Pero para sa akin, personal opinion ko dito is may pagka-gimmicky pa lang siya. Useful naman pero I think hindi siya super usable. Lalo na habang lumalapit na tayo sa 100x zoom, even sa 50x zoom pa lang, nakikita na yung pagka-blurry niya and pagka-distorted ng mga picture. Pero I think kung gagamit kayo ng tripod at konting post-processing, magiging mas okay yung resulta. Ngayon, ito yung sigurado ako na mag-e-enjoy kayo. So, meron siyang 3 AI features na very usable sa kanyang gallery. Una is yung AI eraser. Basically, gumagamit siya ng AI para ma-detect kung anumang subject yung binilugan nyo and gagamit ulit siya ng AI para i-fill yung subject or yung background ng subject na pinili ninyong tanggalin. Hindi siya ganun pa ka-perfect pero magiging very usable siya.
Kasi yung gantong feature kadalasan is yung mga flagship phones na nasa around 40 to 60,000 yung presyo, dun nyo lang to makukuha. Pero itong Tecno is nasa around 20k lang. Kung napanood nyo yung video ko ng Poco F7 Pro, mas mahal siya ng konti compare dito sa Tecno Camon Premier. Pero ang dalas na nagkakaroon ng connection error ng tuloy-tuloy yung AI features niya. Unlike dito sa Tecno na even magtuloy-tuloy ako na gamitin yung AI erasure or AI erase, gumagana siya ng paulit-ulit. Next feature naman is yung AI extender. So meaning pag nag-upload kayo dito ng certain picture, i-analyze siya ng AI kung ano ba yun, saan ba to, ano ba yung mga merong gamit dito. Then gagamit ulit ng AI para i-expand or palawakin yung picture na yon. So kumbaga imagine nyo, parang nag-iisip yung AI kung ano bang pwedeng idugtong sa picture na pinakita nyo sa kanya. And lastly, yung AI Sharpness Plus na parang feeling ko dapat saturation plus yung tawag sa kanya. Anyway guys, yan yung review natin para sa Tecno Camon 40 Premier. Para sa inyo, sa tingin nyo, sulit ba or okay ba yung phone? Bibili ka ba nito? Comment nyo naman below para at least alam ko din kung anong tingin nyo sa phone na to.